Number 10. Itim na tigre. Sa loob ng makakapal na kagubatan ng Odisha sa India, may isang pambihirang nilalang na matagal ng itinaturing na alamat lamang, ang tinatawag na itim na tigre. Sa unang tingin, mukhang ordinaryong tigre lang ito, ngunit kapag mas tinitigan mo, mapapansin mong halos natatakpan ng napakakapal at madidilim na guhit ang buong katawan nito. Dahil dito, nagmumukha itong halos kulay itim. Ang kakaibang itsurang ito ay sanhi ng isang napakabihirang genetic mutation na tinatawag na melanism variation, kung saan mas lumalapad at nagiging mas dominante ang mga itim na guhit ng tigre. Matagal na itong kinukwento ng mga lokal na residente, ngunit maraming siyentipiko ang nagduda sa mga kwentong ito. Nagbago lamang ang lahat nang may isang wildlife photographer na nakakuha ng malinaw na larawan ng isang itim na tigre habang naglalakad sa kagubatan. Mula noon, napagtanto ng mga eksperto na hindi ito alamat, kundi isang napakabihirang anyo ng Bengal tiger. Sa kasalukuyan, tinatayang iilan lamang ang ganitong uri ng tigre sa buong mundo. Kaya ang bawat paglitaw nito ay itinuturing na isa sa mga pinakapambihirang wildlife sightings sa planeta. Number 9. Higanteng bubuyog. Noong ika-19th na siglo, isang naturalist na nagngangalang Alfred Russel Wallace ang nakadiskubre ng isang napakalaking bubuyog sa Indonesia na halos kasing laki ng hinlalaki ng tao. Dahil sa laki at kakaibang itsura nito, tinawag itong Wallace's Giant Bee. Mayroon itong malalakas na panga na kayang hukayin ng kahoy or termite nests upang gawing pugad. Ngunit matapos ng ilang dekada, tila nawala ang nilalang na ito sa mundo at tuluyang idineklarang extinct ng maraming siyentipiko. Sa loob ng higit isang siglo, walang sinuman ang muling nakakita sa kakaibang bubuyog na ito. Ngunit noong 2019, isang grupo ng mga researchers ang nakagawa ng isang napaka-importanteng tuklas. Natagpuan nilong muli ang higanteng bubuyog sa isang liblib na isla sa Indonesia. Ang video at larawan ng nilalang ay agad na kumalat sa buong mundo at muling nagbigay pag-asa na may mga species pa ring kayang mabuhay kahit matagal nang inaakalang wala na. Gayunpaman, dahil sa pagkawala ng kanilang tirahan at illegal wildlife trade, nananatiling lubhang nanganganib ang kakaibang bubuyog na ito. Number 8. Lumilipad na ardilya. Sa makakapal na kagubatan ng Asya, may isang kakaibang hayop na tila lumalabag sa batas ng kalikasan, ang lumilipad na ardilya. Hindi man ito tunay na lumilipad tulad ng mga ibon, mayroon itong espesyal na lamad ng balat na nakaunat mula sa mga paa hanggang sa katawan. Kapag tumalon ito mula sa mataas na puno, ibinubukan nito ang lamad na iyon na parang maliit na pakpak. Kaya nagagawa nitong dumaos-dos sa hangin at makalipat mula sa isang puno patungo sa isa pa nang hindi bumababa sa lupa. Ang kakayahang ito ay napakahalaga para sa kaligtasan ng ardilya dahil nakakaiwas ito sa mga mandaragit na nasa lupa. Ngunit sa mga nakaraang taon, napansin ng mga siyentipiko na lalong nagiging bihira ang mga video at larawan ng mga nilalang na ito sa ligaw. Dahil sa patuloy na pagpuputol ng kagubatan at pagbabago ng klima, unti-unting nawawala ang kanilang natural na tirahan. Kaya sa tuwing may makukuhang video ng isang lumilipad na ardilya na gumugulong sa hangin sa pagitan ng mga puno, itinuturing ito ng mga wildlife researcher na isang napakahalagang dokumento ng isang nilalang na maaaring tuluyang maglaho kung hindi mapoprotektahan ang kanilang kapaligiran. Number 7. Dalawang ulo na pagong. Sa isang tahimik na lawa malapit sa isang lugar na may pasilidad militar, may isang lalaking naglalakad habang pinapakain ng mga isda nang bigla niyang makita ang isang nilalang na tila hindi kapanipaniwala. Isang pagong na may dalawang ulo ang lumutang sa tubig. Sa unang tingin ay parang isang optical illusion lamang.
Ngunit nang mas tinignan niya ito, malinaw na dalawang magkahiwalay na ulo ang nakakabit sa iisang katawan. Ang kakaibang nilalang na ito ay isang halimbawa ng bihirang genetic condition na tinatawag na polycephaly. Hindi lamang dalawang ulo ang kakaiba sa pagong na ito. Ayon sa mga nakakita sa video, tila mayroon din itong karagdagang mga paa sa harapan na parabang dalawang katawan ang nagsama sa iisang shell. Ang ganitong uri ng mutasyon ay napakabihira sa kalikasan at kadalasan ay hindi nagtatagal ang buhay ng mga hayop na may ganitong kondisyon. Gayunpaman, ang paglitaw ng pagong na ito ay nagdulot ng maraming tanong. Paano ito nakaligtas sa ligaw at gaano katagal na itong nabubuhay sa ganoong anyo? Para sa maraming tao, isa itong patunay na kahit sa modernong panahon, patuloy pa ring naglalabas ang kalikasan ng mga misteryong hindi madaling maipaliwanag. Number 6. Misteryosong unicorn. Sa loob ng maraming siglo, ang unicorn ay itinuturing lamang na isang nilalang mula sa mga alamat at kwentong pantasya. Madalas itong inilalarawan bilang isang puting kabayo na may isang mahabang sungay sa gitna ng noo. Ngunit sa isang video na kuha ng isang manlalakbay sa isang liblib na bundok, may isang kakaibang nilalang ang naitala. Isang puting hayop na kahawig ng kabayo, ngunit may isang malinaw na sungay na nakausli sa gitna ng ulo nito. Ang nilalang ay gumagalaw ng elegante sa damuhan, halos parang esena mula sa isang alamat. Ang mas lalong nagpataas ng misteryo sa video ay ang lokasyon kung saan ito nakunan. Ayon sa mga ulat, ang lugar ay napakalayo sa anumang kabihasnan at walang mga kabayo na naninirahan doon. Dahil dito, maraming tao ang nagtaka kung ano nga ba ang nilalang na iyon. May ilan na naniniwalang maaaring ito ay isang kabayo na may kakaibang deformity, habang ang iba naman ay nag-iisip na maaaring may mga hayop pa sa mundo na hindi pa lubos na nadidiskubre ng siyensya. Hanggang ngayon, nananatiling isang palaisipan ang video at patuloy na pinagdedebatehan kung ang nakita ba ay isang simpleng aksidente ng kalikasan o isang nilalang na matagal nang itinuturing na kathang isip lamang. Number 5. Velociraptor sa gubat. Ang mga velociraptor ay kilalang-kilala sa mga pelikulang tungkol sa mga dinosaurs kung saan ipinapakita silang matatalino at mabilis na mandarajit. Ayon sa siyensya, ang mga nilalang na ito ay nabuhay milyon-milyong taon na ang nakalipas at tuluyang naglaho kasabay ng pagkalipol ng mga dinosaurs. Ngunit isang kakaibang video mula sa isang forest trail camera ang muling nagbukas ng usapan tungkol sa posibilidad na may mga nilalang pa sa mundo na kahawig ng mga sinaunang hayop. Sa video, may isang maliit ngunit mabilis na nilalang na tumatakbo sa pagitan ng mga puno sa gitna ng gabi. Ang hugis ng katawan nito, ang paraan ng pagtakbo at ang mahaba nitong buntot ay nagpapaalala sa maraming tao ng isang batang velociraptor. Bagamat walang siyentipikong ebidensya na nagpapatunay na dinosaur nga iyon, ang video ay naging viral at nagdulot ng maraming haka-haka. May mga eksperto na nagsasabing maaaring isa lamang itong kakaibang ibon o reptile na nagmukhang kakaiba dahil sa ilaw ng kamera. Ngunit para sa ibang tao, ang posibilidad na may sinaunang nilalang na nagtatago sa mga liblib na kagubatan ay nananatiling isang kapanapanaping na misteryo. Number 4. Asul na lobster. Sa karagatan ng mundo, milyong-milyong lobster ang nahuhuli bawat taon, ngunit may isang uri na napakabihira na halos parang alamat, ang asul na lobster. Hindi ito gawa ng pintura o kakaibang ilaw ng dagat. Ang kakaibang kulay nito ay sanhi ng isang bihirang genetic mutation na nagbabago sa paraan ng pagbuo ng mga protina sa shell ng lobster. Dahil sa mutasyong ito, nagiging matingkad na asul ang buong katawan nito sa halip na karaniwang kayumanggi o berde.
Ayon sa mga marine biologist, ang tsansa na makakita ng isang asul na lobster ay tinatayang isa lamang sa bawat 2 milyon. Ibig sabihin, mas malaki pa ang posibilidad na manalo sa ilang uri ng lottery kaysa makatagpo ng ganitong nilalang sa dagat. Ang mas nakakagulat pa, kapag namatay o niluto ang asul na lobster, nagiging pula rin ito tulad ng ordinaryong lobster. Dahil dito, ang bawat pagkakahuli ng isang buhay na asul na lobster ay nagiging malaking balita sa mga siyentipiko at mga mahilig sa karagatan dahil ito ay isang napakabihirang patunay ng kahangahangang pagkakaiba-iba ng buhay sa ilalim ng dagat. Number 3. Sinaunang isdang silakanto. Sa loob ng mahabang panahon, ang silakanth ay itinuturing na isa sa mga pinakamatandang hayop na tuluyan ng nawala sa mundo. Ayon sa mga fossil record, ang isdang ito ay nabuhay pa noong panahon ng mga dinosaurs, mahigit 400 milyong taon ang nakalilipas. Naniniwala ang mga siyentipiko na tuluyan itong naglaho kasabay ng mass extinction na nagpatumba sa maraming sinaunang species. Ngulit, noong 1938, nagulat ang buong mundo ng siyensya nang may isang mangingisdang nakahuli ng isang buhay na silakanth sa karagatan ng South Africa. Ang tuklas na iyon ay tinawag na isa sa pinakamalaking biological discoveries ng ika-20th siglo. Ang silakanth ay tila isang living fossil dahil halos hindi nagbago ang itsura nito kumpara sa mga fossil na natagpuan ng mga paleontologists. Nabubuhay ito sa napakalalim na bahagi ng karagatan, kadalasan ay mahigit 800 meters sa ilalim ng tubig, kaya napakahirap itong makita. Dahil sa lalim ng tirahan nito at sa kakaunti nitong populasyon, nananatili itong isa sa pinakamisteryosong isda sa planeta, isang tahimik na paalala na may mga nilalang sa mundo na kayang magtago mula sa mata ng tao sa loob ng milyong-milyong taon. Number 2. Higanteng Pagong Fernandina. Sa loob ng mahigit isang siglo, pinaniniwalaan ng mga siyentipiko na tuluyan ng naglaho ang isang kakaibang species ng higanteng pagong na dating naninirahan sa Fernandina Island sa Galapagos. Ang huling opisyal na record ng paglito ng pagong na ito ay noong 1906 at matapos mamatay ang huling kilalang lalaki, idineklara na itong extinct. Maraming taon nang lumipas na ilaw wala ng pag-asa na may natitira pang miyembro ng species ni ito sa mundo. Ngunit noong 2019, nagulat ang mga researcher nang matagpuan nila ang isang babaeng pagong na buhay pa sa parehong isla. Pinangalanan nila itong Fernanda. Matapos suriin ng DNA nito, nakumpirma ng mga siyentipiko na kabilang nga ito sa parehong species na inaakalang matagal nang naglaho. Tinatayang nasa 50 taon na ang edad ni Fernanda at dahil kayang mabuhay ng mahigit 100 taon ng mga pagong na ito, nagsimula ang mga biologist ng masinsinang paghahanap sa isla sa pag-asang may natitira pang lalaking pagong na maaaring makatulong upang muling mabuhay ang species. Number 1. Lumang ibon takahe. Ang takahe ng New Zealand ay isang ibon na minsang itinuturing na isa sa mga pinakamalaking misteryo sa mundo ng wildlife. Noong 1848, idineklara itong extinct matapos mawala ang mga populasyon nito dahil sa matinding pangangaso at pagbabago sa kapaligiran. Sa loob ng halos isang siglo, walang sino man ang nakakita ng buhay na takahe, kaya tuluyan na itong itinuturing na bahagi lamang ng kasaysayan ng kalikasan. Ngunit noong 1948, eksaktong 100 taon matapos itong ideklarang extinct, may isang grupo ng mga explorer ang nakadiskubre ng isang maliit na populasyon ng mga takahe na nagtatago sa isang napakaliblib na bahagi ng South Island ng New Zealand. Lumalabas na nakaligtas sila sa pamamagitan ng paninirahan sa mga lugar na halos hindi naaabot ng mga tao. Dahil sa natuklasang ito, nagsimula ang malawakang conservation program upang protektahan ang species. Hanggang ngayon, patuloy na inaalagaan ng mga siyentipiko ang mga takahe at bagamat nananatili silang endangered, ang kanilang kwento ay isang inspirasyon kung paano minsan ay nakakahanap ng pangalawang pagkakataon ang kalikasan.